Nakakahiya. Nakakahiya ang desisyon ng Senado patungkol sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Mariing ibinasura ni Jesus Crispin Remulla ang affidavit na inihain ng grupo ng mga dating Marines, na tinawag niyang isang canard o malisyosong kwento na umano'y kulang sa kredibilidad. Ayon sa opisyal, hindi sapat ang ebidensya at malinaw na detalye sa dokumento upang magsilbing batayan ng formal na kaso sa kasalukuyan. Binigyang diin ni Remulla na ang tanggapan ng Ombudsman ay nakabatay sa konkretong pruweba at dokumentadong ebidensya, hindi sa mga pahayag na hindi suportado ng matibay na patunay. Sa nasabing affidavit, naglatag ang grupo ng mabibigat na alegasyon laban sa ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Kabilang dito ang umano'y pag-deliver ng mga malita ng pera sa ilang kongresista kaugnay ng issue sa flood control projects, pagpopondo sa ilang tauhan ng International Criminal Court, at pakikipag-ugnayan sa mga personalidad tulad ni Flavie Villanueva at dating Senador Antonio Trillanes. Binanggit din sa dokumento ang di umano'y mga nasa likod ng mga hakbang tungo sa impeachment laban kay Sara Duterte. Gayunman, iginiit ng Ombudsman na ang mga paratang ay nananatiling alegasyon hanggat walang malinaw at matibay na ebidensyang maihahain. Aniya, ang proseso ng kanilang tanggapan ay hindi maaaring umasa sa haka-haka o testimonya na walang kalakip na dokumento o pisikal na patunay. Yung saklaw na panahon nito. Parang 3 years pa nga yung saklaw nito So way before. Way Kasi before. sir, may insinuation. Sinasabi, ang ano daw po doon is dahil nagkaroon daw po ng kidnapping kay Pangulong Duterte at nakipag-usap daw po ang mga opisyal ng gobyerno. May mga ganun pong sinasabi. What do you say to that, sir? Tapos na yata ang pangyayari nun. Ba't tapos na yata yung pangyayari nun? Tapos na po. Yung kinausap namin yun. So 2025, 2025 yan, yung kinausap. after March. After March. Samantala, may ilang sektor ng publiko ang nagpahayag ng pagdududa sa mabilis na pagbasura sa affidavit. May mga kritiko na nananawagan ng mas malalim at transparent na investigasyon upang maalis ang agam-agam at mapanatili ang tiwala ng taong bayan sa mga institusyon. Sa kabilang banda, may mga taga-suporta naman ng administrasyon na naniniwalang walang sapat na basehan ang mga paratang at bahagi lamang ito ng politikal na hidwaan. Sa ngayon, nananatiling mainit ang usapin, at posibleng sumailalim pa sa masusing pagsusuri ang mga alegasyon kung may lalabas na karagdagang ebidensya o formal na reklamo mula sa mga nag-akusa. Samantala, inurong ng Tindig Pilipinas ang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte, ayon sa liham noong 2 ng Marso. Sa halip, sinabi ng grupo na susuportahan na lang nila ang ikatlong reklamo na inihain ng mga lider relihiyoso at abogado, na inendorso rin ni Leila de Lima ng mamamayang Liberal Party list. Ayon sa kanila, mas mabilis umano ang proseso ng pananagutan sa ganitong paraan at maiiwasan ang anumang isyu sa schedule ng paghahain ng reklamo. Sa naunang reklamo, binanggit ang umano'y paglabag sa konstitusyon, katiwalian, panunuhol, at hindi maipaliwanag na yaman bilang mga dahilan ng impeachment. They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. Sa pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin, nagsilbi itong taga-konsinti at taga-kubli ng mga krimen ng Vice Presidente. Ang pandarambo ng 612 million pesos ng confidential funds at ang lantarang pang-aabuso sa kapangyarihan. Their disgraceful decision is a betrayal of the Constitution.